Madami po kaming sinasabi. I really don't have the figures right now, You know, but I if you can... come here, you have to come here prepared. Yes You do po. not come here unprepared. Alam mo, natatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh, you have to come here prepared. Kotse, saan yung gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw gusto mo Collection. palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time for them to... Oh, be 4 taken to kids school. lang. O, bigyan mo tig-isa, pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28, opo. My God. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan That would be- dito. All of this, ang pagkakaalam nga namin, ang may-ari nito ay sila Mrs. Diskaya. Ano? And Mrs. Diskaya is here. So, pwede po bang, Mrs. Diskaya, pwede po bang ibalita nyo sa amin, ikwento nyo sa amin yung napanood namin sa inyo sa television na sinasabi ninyo. Kailan po kayo unang nagkaroon ay kumita ng bilyon sa construction industry? Anong taon po yun? Good morning po. Billion po. Kwento nung, narinig po namin sa television, sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat ng araw. At tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo eh. So, at tinanong kung magkano at sabi nyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume that in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir. Kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. If I may, with the Yes, permission of... with the permission of the chairman, Senator President Pro Tem. Ma'am Sara, ano ba naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa mga kontrata sa gobyerno? My father was a contractor before. Nangongontrata rin Pero siya? yes po, Nangongontrata rin sa for DPWH? LGU po. LGU. And then ako, I worked sa ibang bansa. Yun po. Anong work mo sa ibang bansa? I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. So you are a doctor? Nurse? No po. Yung asawa mo, ano trabaho? He works sa isang development corporation. And him and his brother were parang private contractors sa subdivision namin. Paano kayo, how were you enticed to join the mga kontrata sa TPWH? Who influenced you? Wala naman po. Nakita namin on PhilJeps na may mga projects na pwede palang mag-join. So we joined the bidding na we know that we were qualified for. All right, Mr. Chair, I would like to reserve all my questions if my turn comes already. Thank you, Mr. Chairman, to continue. Senator, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Okay, with the permission of the Senator Minority Leader. Soto, the Minority Leader. Ma'am, very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, nung nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, please. Yes po. Make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. May follow-up Yes, ka sir. ba? Go ahead, sir. Go ahead. All right. Kasi based on your... Una sa lahat,
would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na imbitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, mayroong guni-guni, mayroong ghost, mayroong nagawa, may nagawang palpak, okay, may nagawang tama. Ngayon, tapos marinig namin yung kwento sa television na tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to 2016 kayo nag-umpisa sa DPWH. Pero yung mga pinakitang mga sasakyan ninyo ay 2022, 2025, 2024. So, lately, yung matindi, hindi po ba, na mga income ninyo? Mga anong taon kaya sa tingin ninyo? What year would you say that you were able to engage or able to get projects from the DPWH for flood control projects? What year? Yun nga po, nag-start kami makakuha ng pailan-ilan, pero 2016 po onwards. Po, yes. 2016 onwards. In 2017, how much did you pay the BIR on your income tax? Sorry, I don't have the data on me right now kasi I have an accountant that handles that po. But I can get it for you. If you Yes, please. May we request that Yes, po. we find out how much your income taxes were paid from that time, 2016 to the present. No? Okay, po. All right. Just reserve some of my questions later to give way to the other senators here. But I have only one last question, Mr. Chair, for Mrs. Diskaya. Ma'am, sinabi ho ninyo, nag-divest na po kayo. Ano ibig sabihin ng divest? What do you mean by that? We are no longer part of those companies. Okay. Kung hindi na po kayo part of those companies, how come you're still a chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. Oh, COO. So, bakit po ikaw ang CFO pa rin kung nag-divest na po kayo, official pa rin po kayo dyan? Sorry, tumutulong lang po ako dun sa mga ibang companies po. So you haven't, with the permission, you haven't completely divested all your interest in that Before we particular company? continue, let me acknowledge the presence of Senator Rapi Tulfo. Ah, sir. So you didn't divest totally? You're still the CFO according to you. Opo, pero hindi po ako nagmamanage po ng mga companies na yun. Wala na po ako. Wala po ako dun sa ano. Sorry. Naintindihan po niyo yung divestment. Kanino niyo po i-divest? Kasi po pag nag-divest kayo, there is somebody, doon niyo po isasalin yung pong inyong interest sa isang company. Kanino po nasalin? Nung mag-divest kayo, sino yung taong doon niyo i-divest po ang inyong interest sa korporasyon? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino siya? shares. Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Kamag-anak mo pa rin. Kayo pa rin. Kayo pa rin yan. Correct? Anyway, can I... It's common knowledge that you own 9 companies. Namely, St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Hanggang ngayon. Up to now, you own these 9 construction companies? Yes po. All right. Since you started securing contracts from the DPWH, since kailan kayo nag-umpisa? 2012? DPWH? Yes. Yes po, 2012. Pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na po yung naging projects nyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't Mahigit have the figure. 400? Mahigit 500? Within the span of 3 years. I don't have the figures po. Estimate lang po, ballpark. Give me a figure. ballpark figure. Siguro po mga 400 ganun. Siguro? I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob, sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan mo? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, kalsada, Nationwide or only in Metro Manila? nationwide po. Nationwide. All right. Pero yung bulk ng mga projects na award sa ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi pa, sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your contracts. Here in Metro Manila?
No po, outside Metro Manila ang marami. Where outside? Where outside of Metro Manila? We have in Romblon, Cebu, Bohol, Bacolod, Zamboanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. May Ghost Project? Wala po. Sigurado ka? Opo, Kaya nanood definitely. ka dahil pag meron kami madiscover na may Ghost Project, pakukulong kita rito. Minimum totoo. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, meron po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee. Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natatalo rin kayo sa Actually, bidding, I ilang don't beses kayo have the natatalo? actual figures, pero sa napanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong ano ba yun, yung Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kaming sinasali. I really don't have the figures right now, You know, but I if you can... come here, you have to come here prepared. Yes You do po. not come here unprepared. Alam mo, natatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh, you have to come here prepared. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I won. Okay, you mentioned it to us right now. You are asking her to relate the 400. No. Parang mahirap naman yata. Hindi. 400. In 2022, I bidded for 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. How many projects? For 491. 491. 491. I joined the bidding. Po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? Itong This is siyam? just for Alpha and Omega Oh, po. what about the other companies? What about the other 8 remaining companies that you own? I don't have the statistics Oh. for that because I was only called as Alpha Wait, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these 9 companies and you answered in the affirmative. Right now I'm asking you kung ilan yung 71 71 flood control projects na napanalunan niyo. Now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Eh kanina sinabi mo ikaw may-ari ng Siam. Why can't you answer in behalf of the 8 remaining companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. Oh, what about the representative of the other construction companies? Itong si Remando. Oh, how many? You're representing St. Timothy. Good morning po, Mr. Chairman. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Flood control projects. Yes, Mr. Chair. Since Since 2022, up to the present as we speak, 122. 145. Excuse me? 145, Mr. Chair. Napanalunan ang na-award sa inyo 145 flood control projects. Napanalunan niyo yan. Yes, Mr. Chair. So, all in all, doon sa 8 companies, ilan? Doon sa 9 companies, hindi nyo alam? Out of the 400, maybe, who can answer my question from the DPWH? Maybe they have the records there. Mr. Chair, with the Just indulgence for of the the SP record. Pro Temp, Yeah. Yes, Senator Risa. kaugnay nung pagtatanong ni SP Pro Temp sa ngayon, gusto kong makapag-flash ng screenshot po nung siyam na calling cards, nung siyam na kumpanyang iyon. Calling card po ni Mr. Curly Discaya, na asawa po ni Ms. Discaya. So, mag-asawa po, dapat alam po nila in greater detail itong mga kumpanyang ito. Ito po, Mr. Chair, SP Pro Temp. Siyam na calling cards nung siyam na kumpanya, lahat sa pangalan ni Pacifico o Curly Discaya. So, dapat po mas alam po, both ni Ms. Sara Discaya at Ms. Roma Discaya Rimando ang mga detalye na tinatanong ni SP Pro Temp. Salamat, Mr. Chair, at SP Thank Pro you, Temp. Senator Risa. Okay, for the record, yung may-ari ng St. Gerard Construction, nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Discaya. Okay? Doon sa St. Timothy, sino may-ari ng St. Timothy? Ikaw si Remando, no? Kamag-anak mo si Discaya, correct? Sabi mo, pamangkin mo. Tama? And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite, general contractor? Who is this? Answer. Pinsan ko po, Mr. Chair. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Nandito yung asawa mo, Pacifico Discaya. Great Pacific.
Oh, ikaw, nandyan ang pangalan mo, oh. Si Sarah Rowena Discaya. Kaya hindi mo mapapagkaila eh. YPR General Contractor. Nandito rin ang pangalan mo. Miss Sarah, alam mo, huwag ka magsisinungaling, ha? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? Who is he? Sagutin mo, Miss Rimando. I didn't know, Mr. Chair. Oh, Madam Sarah. He's one of our employees. Oh, dami. Waymaker. Sino si Gerald William Discaya? He's my eldest son. Okay. Alpha Phi Omega, yan, asawa mo. So, you confirm, lahat ng siyam na yan, ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Part owner. Okay. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung mga construction, mga proyekto ninyo? Paano nyo nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado ninyo? In the office po, mga 200 plus. Sabay-sabay kayong naawardan ng kontrata ng DPWH. Alam mo, nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts, ha? Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Wala po akong knowledge po. Talaga? Ba't Yes, ma'am. nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies nyo, yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects. Bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP. Parang menu lang sa restaurant na nakaka-order kayo kagad. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, o para sa inyo, ito para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH. Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kang kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineer, Oh, saka yun nga pala eh. Sino ang mga district engineer na nakilala mo? pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako sinasabi sa'yo kung nagbibigay sila ng project. Sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila, mga DE po. DE Yeah, okay. ng, Sabi mo, sino? teka sandali. DE ng Laguna, Oh, sino DE nga? ng, Banggitin mo yung pangalan. I can't remember their names kasi I don't transact on Okay, behalf of the DE ng companies. Laguna. Sino pa? DE ng Bulacan, DE ng... Is he here? Nandito ba? Yung DE ng Laguna, DE ng Bulacan, nandito ba? DE ng Bulacan nandito. Okay, paano nyo nalalaman ang mga projects for the bidding? Sino ang nagbibigay ng listahan sa'yo? We don't have a list. Naka 6 minutes ka na, i-wrap. Okay, I don't have a list po. Interjection, Mr. Chair, with the permission of the SP Pro Temp. Okay. On the DPWH na binanggit po niya, Mr. Chair. Okay. Salamat, Mr. Chair, SP Pro Temp. Dahil natatanong po ni SP Pro Temp ang DPWH din in connection sa mga diskaya, I wonder, Mr. Chair, kung natignan na po, nasilip na po ng DPWH, kung may practice ang mga diskaya companies ng pagpapahiram o pagpaparent out ng lisensya nila para mag-force multiply sa capacity nila. Para kahit 200 lang daw ang staff sa opisina, kaya nilang mag-implement ng 491 projects or 71 projects, 145 projects in any 1 year. I wonder, Mr. Chair, kung nasilip na po yun ng DPWH. Incidentally, Senator Risa, you are the next interpellator, so you may want to continue with your 5 minutes. Thank you. Will do. Thank you, Mr. Pinatapos Chair. mo na ba ako, Chair? Ha? Okay. One last question, if I may. One last question, Mr. Chair, Senator Risa. Madam Discaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. 28 lang. Ano, Yes. ano ito mga ito? Rolls Royce, Ferrari? I don't have a Ferrari. Ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No rin. Cadillac. Saan binili? Sagutin mo na. Saan mo binili? Sa dealer po. Sino dealer? Dito, local? Free- Local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isa Auto Art. Dito, sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? No po. Dito, may dealer ng mga Yes po. Rolls Royce. May dealer ng Rolls Royce meron dito. po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung ano tawag dito, yung Cadillac and the GMC. Cadillac Escalade, ganon? Yes po. Oh.
the GMC. Yun lang. Sinong dealer? I mentioned earlier, Freebell Enterprises and Sa Auto. lahat ng kotse mo, yun ang mga dealers mo? Dalawa lang sila Dalawa po. yung dealers mo? Yes what, po. what other luxury cars do you own? Yung iba dito na, the Maybach. Dito ko Maybach, na binili. Mercedes. Yes po. And then, yung iba, dito na rin yung Range Rover. Bentley. The Bentley dito na rin po. O, paano kayo nagka-interest sa kotse? Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw gusto mo Collection. palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time for them to O, 4 get kids into lang. O, di, bigyan mo tig-isa, pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28. Opo. My God. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Oh, Hindi po. Huwag na tayo That maglokan will be- dito.